Magandang araw ng linggo po mga bayang karerista. December 3, 2023. Magbibigay na po tayo ng tip, giya para sa araw na to. Tara! Sa mga bayang karerista, ang start time po ng karera ay sa ganap na alas 2 ng hapon. So meron pong hinandang 8 pakarera para sa araw na to mga bayang karerista. So, dito po sa race number 1, meron pong 5 entries, 3-year-old and above maiden race. So, single ko na po, 1 for the day, entry number 3. Always impressive. Impressive po yung tinakbo niyan sa barrier, 1.14. So, napakainan po. Marami pa daw po yan. Yan po ang nabalitaan po natin. So, dito po sa race number 1, 1 for the day po, entry number 3, always impressive. So dito na po tayo sa race number 2 mga bayang karerista. Start po ng winner take all, races 2 to 8. So merge po ito ng 47 to 53, 54 to 60. So dito po sa karera na to, another solo na naman po, 1 for the day. Entry number 3, Shastalu. So bakit po? Malalakas po ang kinakalaban ni Shastalu. Nung nakaraan po parang nabigla lang po yung kabayo. Baka nagpagpag lang po ng kalawang. Pero ngayon po, solo po ng yung lingkod dyan pagdating sa tayaan, si Shastalu. So, dito po sa race number 2, entry number 3, Shastalu, solo ka rin po. So, dito na tayo sa race number 3, mga bayang karerista, meron pong 10 entries, rating class 28 to 33. Class 4 po ito Meron pong 10 entries. First choice po, entry number 10, full control. Anong nakaraan po, impressive po yung takbo nito. Tinapos po niya sa 1,200 meters is 1.12. Mukhang meron pa ho yung kabayo. Ang second choice ko po dito, yung couple entry na 5 and 5A, Noble Touch and Ninong. Alam naman natin po si Ninong. Nakababa na rin po ng laban ito. So sa tingin ko po, ito po yung magbibigay ng magandang laban po. Baka siya pa ho yung malyamado rito, si Ninong. Naglagay po ako ng third choice, yung pong entry number 8 na si Full Combat Order. Dahil sa medyo may karamihan po yung mabibilis dito, mga bayang karerista, si Full Combat Order po is manggagaling po ito sa likod. Kaya po siya po yung nilagay kong panersera. Baka mamaya po magkaroon po ng killer pace dito, habulan ng habulan, makadating po si Full Combat Order. Kasabay po niya si Full Control na re-remate. So siya po ang third choice ko. So dito po sa race number 3, first choice po, entry number 10, Full Control. Second choice po, entry number 5 and 5A, Noble Touch 5A Ninong. Third choice po, entry number 8, Full Combat Order. Dito na tayo sa race number 4, mga bayang karerista. Ito na po yung Cool Summer Farm Juvenile Stakes Race. Meron pong 4 entries dito, mga bayang karerista. Maganda po yung barrier po netong si Every Sweat Counts. Opo, ang galing, 1.12. Akala ko nga po, imported po ito mga bayang karerista dahil sa tinakbo. So, masyado pong mainam po yung pinakita ni Every Sweat Counts. Siya po ang aking, parang sabihin na natin na horse to beat dito po sa karerang race number 4. Pero yung pong entry number 3 na si Artsed po, batak naman po ito sa malalakas na laban. Natimbang po itong tersero, siya po ang aking second choice. Natimbang po ito, malakas po yung laban nito ng Juvenile, na tersero po siya. So dito po sa race number 4, tingin ko lang po lamang ng bahagya po yung entry number 2, Every Sweat Counts. Ito po kasi is, mainam po yung barrier niya, 1.12, mahirap pong gumawa ng 1.12 sa 2-year-old. Ang second choice ko po, entry number 3, Artsed, na batak po sa laban. Dito na tayo sa race number 5, mga bayang karerista. Rating base 6 to 10, class 5 po ito. 10 entries po nandito. First choice po yung galing sa panalong entry number 7 na si Jowo. Opo, galing po ito sa panalo. Deremating kabayo, mainam na kabayo. Ang second choice ko po dito, isa rin pong deremating entry number 6 na si Barayong. Alam naman natin si Barayong, mga bayang karerista, pag tinawag na po yan, sigurado. Bayong, pera niya magiging bayong. Malaki po ang panalo niya. Ngayon po, meron po akong third choice na galing po sa bakasyon, yung entry number 1, Batang After 7. Ito po kasi yung mga bayang karerista, si Batang After 7,
kung matatandaan nyo po, may takbo po ito na 126.8 or 0.5, ganun po, medya. 1.26 medya sa same distance sa 1,400 meters. Bandera po ito. Alam ko, nanalo po ito, tas timbang, kaya alam, medyo nagpa-falter, siguro na nabugbog sa takbo. Siguro ngayon po, yung pagbabalik po nito, malaki na po ang panalo niyan. Si Batang after 7, napahinga po ng medyo may katagalan ng konti. So dito po sa race number 5, first choice po, entry number 7, Juwok. Second choice po, entry number 6, Barayong. Third choice po, entry number 1, Batang after 7. Dito na po tayo sa race number 6, mga bayang karerista. Sa hindi yung inaasahang pangyayari, kung ano po yung nangyari kay Peros Treasure, para sa akin po, one for the day pa rin ho ito. Sisingilin ko po ito sa tayaan. Ako po ang tataya, sisingilin ko po ito si Peros Treasure. Kasi yun pong tinakbo niya nung nakaraan, parang nauntog lang po sa medyo malakas po na laban agad. Doon na po talaga sa mga magagaling na imported na bangga. So para sa akin naman po, gumaan po yung laban niya rito. Despite na meron siya mga kaparehas na tiyempo, kagaya po ng main event, pati po si Aguidaw na isang matuling kabayo, kaya lang tingin ko kaya po ni Peros Treasure po ang karera na to. So siya po ang aking one for the day para sa akin. Pero naglagay po ako ng second choice dito, mga bayang karerista. Yung pong entry number 8 na si Aguidaw, siya po ang nilagay ko pong second choice kasi batak din po ito sa malakas na laban. So dito po sa race number 6, first choice po entry number 7, Peros Treasure. Second choice po entry number 8, main event. So dito na tayo sa race number 7, 9 entries po, rating 16 to 21, class 4. Masyado pong mainam po yung tinatakbo ngayon ni Hakim, nakaka-4 or 5 panalo na po yan. Gunning for 5th or 6th win na po siya today. So sa tingin ko ho, lamang pa rin po siya sa laban dito. Yung panalo po niya, ugandong-ugando po bayang karerista. Plenty to spare, gaya nga po ng pagkasinasabi po ng announcer, marami pa yung kabayo. Ang second choice ko po dito yung entry number 3 na si Maasahan. Alam naman natin si Maasahan, imported po yan. Jeffrey Sarati na po yung papatong. Mababa na rin po sa laban niya si Maasahan. So dito po sa race number 7, first choice ko po dito mga bayang karerista is entry number 1, Hakim. Second choice ko po dito is yung entry number 3 na si Maasahan po. Alam naman natin, kaya po inuulit ko lang po imported po yan si Maasahan. Siya po ang aking second choice. Dito na po tayo sa race number 8 mga bayang karerista. 12 entries po. Ito po, medyo may kahirapan po dito. Ang first choice ko po dito, entry number 6, Step Bell. Sa tingin ko ho, ano lang to tawag doon na iiwanan lang po ito sa starting gate. Pero sa tingin ko, malaki na rin po ang panalo ni Step Bell. Ang second choice ko po dito, mga bayang karerista, is yung entry number 1 na si Imansi. Nung nakaraan po, parang hindi ko po nagusto yung kinilos ni Imansi. Pero sa tingin ko po ngayon, bumalik po ito sa rating 5. Mananalo po ito. Malaki rin po ang panalo nito. Ang third choice ko po yung entry number 11, Manila Boy. Alam naman natin si Manila Boy kung gaano po kagaling ito, mga bayang karerista. Para sa akin po, malaki din po ang panalo nito, si Manila Boy. Yun nga lang po, hindi pa po nakikitaan ng buti, nasa likod, minsan naiiwan. Kaya lang po, lahat po ito, alam nyo na, naiiwan So dun lang po, yun lang po ang masasabi ko. Pero yung Manila Boy po, napakababa na rin po sa laban nito. So dito po sa race number 8, first choice po, entry number 6, Step Bell. Second choice po, entry number 1, Himanshi. Third choice po, entry number 11, Manila Boy. So mga bayang karerista, i-ano ko lang po kayo sa nangyaring pagkatalo po ni Bonnie Avenue. Sa hindi ko inaasahan, at talagang sinasabi ko sa inyo, breaks of the game. Yung pong entry number 5 na magaling po yung kabayo na yun, yung matuling kabayo, kalain nyo po, bumuka po pa kanan. Ang ganda po ng lundag daw sa lida ni Bonnie Avenue. Kaya lang mo, madidisgrasya naman po yung hinete natin. Mas magandang, huminto po yung takbo ng kabayo natin. Nawala po sa, yung composure ng kabayo nawala. Nung pagkakabunggo po ng galing sa numero 5, umangat po ng 7. Buti po yung 6 na iiwan, hindi siya. Kung siya po yung kinanto nun, baka nalaglag po yung hinete nun. Pagkabunggo po, unang lundag po si Bonnie Avenue Naganon po kagad nung 5. Buti na lang wala akong masamang nangyari. Malalaman pa ho natin yan today.
kung ano ang diferensya ng kabayo, pero hoping po ako na sana wala pong problema yung kabayo kasi alam niyo naman, sayang naman pag magkakaproblema. Matibay na po si Bonnie Avenue. Talagang disgrasya. Tapos yung entry number 8, tumupi. So para po siyang sinandwich. Isang gumanon, talagang pipigil po. Hindi po, naduwag sana na wala po yung galit ng kabayo, naduwag po siya. Ayaw pong manakbo. So painit na rin po yung ginawa ni Lester. Tumapos lang po ng pang-anim. Talaga po yun po yung pinagsasabihin natin na breaks of the game. Nangyayari po talaga yan, mga bayang karerista. So ito po, kaya po nung sinasabi ko, ganun po talaga ang karera. Wala po tayong magagawa. Alam niyo naman po, sa bawat karera po, may nangyayaring hindi maganda. Hindi ko naman sinasabing sinadya po yun. Ganun po talaga ang pagbukas ng starting gate. May pabalagbagang takbo, merong naluluhod, merong dumadamba, nagugulat. Talagang hindi po tayo pinalat. I-remind ko lang po kayo, mga bayang karerista, ang start time po ng karera ngayon ay sa ganap na 2:00 ng hapon po. So mga bayang karerista, happy racing po and stay safe po. Kaya nga pala, mga bayang karerista, shoutout lang po tayo kay Mr. Hilbert Crisostomo, kay Mr. Michael Javier, kay Mr. Amada Rodriguez, at kay Mr. Robbie Aguilar. So, happy racing po!